Kasi yung ating mga kababayan siguro nagtataka rin, pwede palang maging testigo yung ganon, lalo sa mga mabibigat na kaso at matataas na tao na nakakulong ka, may kaso ka, hindi basta kaso. Pero ipatatawag ka ng Kongreso para maging testigo. Paki-educate nyo nga kami ron. Okay lang naman sana, Henry, na kahit naman kriminal ka, pwede ka naman talagang tumistigo. Pero ang problema is, unang-una, wala siyang ebidensya. Laway lang ang puhunan niya. Yung affidavit niya, walang ebidensyang tinutukoy, walang naka-attach na ebidensya. So, yung sinasabi niya, walang katibayan. Unang-una. Pangalawa, pagka ganun ang sitwasyon, kailangan mo suriin kung kapani-paniwala yung mga sinasabi niya kasi nga walang katibayan. Ang pinakita natin dun sa perjury complaint, bukod sa wala na siyang ebidensya at meron kaming ebidensyang nagpapatunay na nagsisinungaling siya, hindi rin kapani-paniwala yung sinasabi niya. Pangatlo, dahil nga wala siyang ebidensya, kailangan mong suriin ngayon yung credibility ng tao. Kasi ang mangyayari dyan, Henry, it's his word against VP Sara's word. So, sino ba ang nagtutunggali dito? Isang Ramil Madriaga na currently nga nakakulong for kidnapping for ransom. Tapos hindi niya pang unang pagkakulong yan, pangalawa na yan. Noong 1997 na aresto na yan for kidnapping for ransom din. Na-acquit lang siya noong 2003 ng Supreme Court pero based on reasonable doubt. Pero itong 2023, nadakip siya ng pulis tapos yung anti-kidnapping group mismo ng PNP ang nagsabi na top 5 most wanted siya sa buong Pilipinas for kidnapping nung inaresto siya. Pangalawa, yung Madriaga Kidnapping for Ransom Group na siya daw ang leader, yan daw ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So yun yung isang tao sa kabilang banda pero ang kalaban niya, isang vice-presidente na prior dito sa mga paninira sa kanya dahil sa politika, walang kaso ng korupsyon o anuman. Tapos ang sumusuporta sa kanya, mga dalawang former PSG commander, tapos merong former VP-SPG commander, merong lieutenant colonel ng AFP, merong si Attorney Reynold Monsayak na dating acting PCGG chairman at OVP spokesperson. Meron tayong si Attorney Ryan Kilala na Special Ombudsman Prosecutor. So, itong mga taong to, 8 sila lahat-lahat. Ang kalaban nila isang may criminal record na wala pang sumusuporta sa testimonya niya. So, yun yung problema. Hindi naman porke criminal ka, disqualified ka from testifying. Pero, it's stacked against him kasi wala siyang ebidensya tapos hindi siya credible.